Inabot na nga kami ng gabi pero sulit naman ang pagod dahil ang gaganda na naging resulta ng gawa namin sa kanilang tatlo. Nandito na naman kami ni Ashley para mag-reband. Bumalik nga kami sa lugar na ito. Una namin nagawa yung mother nung dalawang bata na client namin ngayon at yung kapitbahay na client din namin dati. Bali tatlo silang ginawa namin ngayon at dito nga kami talaga natagalan kasi sa dalawang magkapatid ay hindi naman masyadong mahirap dahil puro virgin hair tapos okay naman yung buhok nila. Dito lang talaga kami nagtagal as in. Pero kung makikita nyo yung buhok niya, akala nyo ay madali lang ha. Ito ang history ng buhok niya. Meron siyang previous reband, meron siyang previous color. Tapos yung color niya na yon ay kinulay niya ng itim. Bali, nag-fade na lang siya sa katagalan. Tapos ito yung buhok niya sa harapan. Diyan yung mas kulot. Tapos pag binuklat mo yan, talagang kulot yung buhok niya, lalo na yung regrowth. Tapos yung dati niyang reband, masasabi nating hindi siya gano kapulido dahil ayan nga makikita yung buwagag naman. So ganito namin siya pinahiran. Kung makikita niyo yung buhok niya, ayan. Merong matingkad, merong hindi kasi nga gawa nung dati niyang color tapos napatungan niya ng itim na nag-react na ngayon dahil pinatungan na natin siya ng gamot na pang-reband. So kung makikita nyo, hiwa-hiwala yung buhok niya. So ganyan yung technique na ginagawa ko para kung sakaling may babalikan tayo ay madali nating mapipili kung may mga nagre-react dyan, madali nating makukuha at malalapatan ng pang-control para hindi siya ma-damage o masunog. Yan, lalo na dyan sa harapan, ayan yung pinaka matingkad kaya hiniwalay natin siya. So nilapatan natin yan ng mga pangkontra doon sa para hindi siya masyadong masunog o madamage pa lalo. Yan. Makikita nyo dyan sa bandang taas, makakapal yung pahid ng gamot. Bakit? Kasi ayun yung pinakamatibay na parte ng buhok niya, lalong-lalo na dyan sa harapan. Yan, makapal, mas makapal. So, ayan, sabay-sabay po nating pinairan ng gamot, pero nagdedepende po tayo. So, ginawa po natin yung technique ng nipis at kapal ng pahid ng gamot. So, ganun po siya. So, sa ganung paraan ay mas mapapabilis yung trabaho natin. At ito na nga tayo, ayun na yung dalawang magkapatid. Nakababad na sila ng treatment. Tapos ito, nabalnawan na natin siya. Kung makikita nyo, ayan. So, hindi siya naman na-damage. Ayan, kitang-kita, lalo na dyan sa bandang ilalim. Yung pagkabuwaghag pa ng kanyang buhok. At ang problema nga lang dito, hindi pa niya nasabi na na-bleach pala yung bandang ilalim niyan. Kaya pala nagtataka ako kanina, nung pinahiran natin ng gamot, ay ang bilis mag-react ng gamot. Buti na lang ay nabantayan natin. So, ayan, pa-planchain na natin siya. 180 degrees lang yung init ng plancha. At pagkatapos ng plancha, ayan na yung naging resulta. At kukulayan natin siya. Ito na nga pala yung dalawang magkapatid. Ayan, natuyo na yan. Makikita nyo, okay na yung buhok niya. Wala pa po yung plancha at hindi po kami gumagamit ng mga roller brush para lang masabing ma-straight yung buhok. Patuyo lang po talaga yan. Ang gagawin na lang po dyan is, papantayin na lang yung buhok niya dahil ang sabi niya, mama niya lang yung nagupit at hindi pantay-pantay. At kung makikita nyo, ayan, napakaganda ng naging resulta. At ito naman yung ate niya, napakaganda rin ng resulta. Halos hindi na kailangan planchahin. At ito na nga yung ginawa natin kanina, kung saan tayo natagalan. Ayan, kung makikita nyo, pinapatayo na natin. Hindi po kami gumagamit dyan ng roller brush ever since. Ayan, kung makikita nyo, okay na niya. Ayan, makikita nyo naman. Yan, walang damage. So, merong mga dyan, konting-konti doon sa mga pinakadulo. At ito na yung pinaka-final result. Nais lang po namin magpasalamat. At dahil kailangan namin ng pera at pina-advance nila yung bayad. Yan, sa uulitin.